Hindi lang mga pasahero ang isinasakay ng isang jeepney driver mula Cavite. Sa kanya kasing pamamasada, nagre-rescue rin siya ng mga aso't pusang inabandon na sa lansangan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Hanggang sa pasada, kasama ng jeepney driver na si Michael ang alagang asong si Samantha. Tuwang-tuwa tuloy ang mga nakasubaybay sa kanila online. Pero may mas malalim na kwento sa likod ng viral nilang mga biyahe. Isa lang kasi si Samantha sa may isang dosenang aso at pusa na nirescue ni Michael habang namamasada. Talaga raw hinihintuan at pinupulot niya ang mga nakikitang kawawang hayop. Aspin man o may breed, walang pinipiling tulungan si Michael. Para bang nakakakonsensya na ako mismo nakakita, wala akong ginawa. Yun po ang hirap sa akin ngayon kasi yun ang hirap sa akin bilang jeepney driver. Kasi ako mismo nakakakita. Noong una, dahon ng bayabas lang kanyang ginagamit sa paggamot sugat ng mga nasasagip na hayop. Pero habang dumadami ang mga rescue, hindi na ito kinaya. Ngayon, libo-libong piso kada buwan ang kanyang iniintindi para sa gamot at pagkain ng mga alaga. Mabuti na lang daw, may mga pribadong individual na nagbigay ng tulong para sa kanyang mga rescue. Later on, patuloy pa rin ako nagre-rescue hanggang sa nakakuha na nga ako ng may sakit. Hinihingi ko na talaga ng tulong sa kanila dahil hindi na kaya ito ng mga herbal na katulad ng mga dahon ng bayabas. Sa kabila ng lahat na ito, marami na rin sa kanyang mga nasagip na hayop ang nakahanap na ng bagong tahanan. Ayon kay Michael, masinsina ng kanyang pag-screen sa mga nagnanais mag-adopt dahil mahalaga sa kanya na mapunta ang mga alaga sa tunay na pet lovers. Pero may isang realidad na masakit para sa kanya. Ang mga hayop na may kapansanan, madalas ay walang gustong mag-adopt. Hanggat kaya ko, dapat po nating mahalin hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. May buhay din sila, nasasaktan din sila, nakakaramdam din sila ng gutom, mahal din sila ng Panginoon, kaya nga sila nilikha ng Panginoon. Sa gitna ng mainit na kalsada at mahabang biyahe, hindi ng pasahero ang kanyang sakay, kundi pati pag-asa para sa mga hayop na matagal lang naiwan sa gilid ng daan. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang animal rescuer na si Michael kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, paano raw ba nagsimula itong si Michael sa pagsagip ng mga hayop, ng mga nadadaanan niya? Tama ka dyan, Pops Gino. Isang araw daw kasi parang kasama niya yung anak niya, may nadaanan daw silang pusa, no, kuting na naawa daw yung anak niya na baka daw masagasaan dahil nasa gitna nga daw ng kalsada. So doon daw, Pops Gino, nagsimula yung kanyang journey bilang isang pet rescuer, no? Kaya naman yung araw na yon, talagang kinuha niya at nuwi nila sa kanilang bahay. At doon na nga daw, Pops J, nagsimula yung kanilang adventure bilang isang pet rescuer, Pops J. Ayun, dati na ba talaga siyang may alagang aso o pusa, Ivan? Tama ka dyan, Pops J. No? Even before pa daw siya magsimula mag-rescue, may mga alaga na daw talaga siya, Pops J, na aso at pusa. No? Pero ang pinagkaibaan kasi ngayon dito, Pops J, yung mga kinukuha niya ngayon, yung mga nadadaanan niya lang doon sa mga kalsada. No? May marami daw talagang times, Pops J, na talagang kahit nasa gitna ng biyahe, hihinto siya para nga daw pababain yung sakay niya, papalipat niya sa kabilang jeep para nga kunin yung isang pet na napabayaan at sa kanya idediretso ng veterinary office, Pops J. Diretso sa vet, ano? Tama ka dyan, Pops J. So ngayon, yun yung kanilang ginagawa ngayon, Pops J. Okay, saan niya naman pinipwesto yung mga rescued animals? Meron ba siyang malaking bakuran? O may lugar siya na pinagdadalhan? Pops J, sa kanilang bahay kasi para sa malaking compound. Okay. No? So meron daw lote doon na bakante na walang gumagamit pa so far. So doon niya muna inimbak or doon muna nilagay yung mga na-rescue nilang mga aso at pusa. Ano, Pops J? Sa ngayon kasi, Pops J, nasa 16 yung natira sa kanya dahil marami daw talaga yung nakuha na or na-adopt na. So nakahanap na ng mga forever home yung ilang mga pets na kanyang na-rescue na una. Pero sa ngayon nga daw, unfortunately, Pops J, yung mga medyo may disability na, pahirapan na raw para ma-adopt. No? So yun yung challenge ngayon, Pops J. Okay, ano, Ivan, ang pinakakailangan ngayon, no, ng kanyang mga rescued animals? Pops J, talagang pinaka-importante daw sa kanya ngayon is yung ma-adopt nga yung ating mga rescued pets, no? Dahil syempre habang parami sila ng parami, mas lumalaki rin, Pops J, yung gastos. No, so pag meron naman daw mga private individuals, Pops J, na lumalapit sa kanya para nga yun
magbigay ng tulong, magbigay ng additional monetary value para nga makatulong nga sa mga to, Pops J. Pero ang ngayon ang target nila kasi, Pops J, talaga is makahanap ng bahay na matutuluyan na talagang mamahalin nga itong mga rescued pets na ito, Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal Evan Tarinque.